Unti-unti na rin naming tinatanggal nila Arnie yung mga gamit ko dito sa kubo na pwede pa naming pakinabangan sa malilipatan ko. Sa mga nagtatanong nga po pala kung saan nga raw ako lilipat, bali mangungupahan lang po muna ako ngayon. Huwag na kayong mag-alala sa akin dahil sa malilipatan ko naman ay makakasama ko din naman sila Arnie. Pinili na din naman nila Arnie na mag-separate siya para nga daw mas matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Dahil hindi naman kami nalalayo sa isa't isa kaya pinili na lang din namin na magsama muna kami sa inuupahan niya. Siguro sa mga gastusin ay share na lang din kami nila Arnie. Sigurado kami na maraming matutuwa sa inyo dahil karamihan nga sa mga supporters namin yun naman ang gusto na kami na lang yung magsama sa vlog. Sa ngayon masasabi muna namin na hindi nyo muna kami makikita na nag-garden sa mga vlog namin. Siguro ang makikita nyo lang muna sa amin yung mga daily life vlog muna namin sa paupahan. Ang bala ko kasi habang nangungupahan ako makapag-ipon pa ako ng pangpuno sa ipon ko para mabili ko yung pangarap kong lupa. Pero syempre alam nyo naman dahil ang gusto ko pa rin naman na piliing buhay ay yung simpleng buhay, yung nakakapagtanim-tanim ulit ako. Kaya pinagdarasal ko na sana bago matapos itong taon na to, mapunuan na yung kulang sa pambayad ko sa gusto kong bilihin na lupa. Ayoko rin kasi magtagal ako na nakatira sa paupahan. Sanay naman ako sa ganung buhay dahil bago ko pinasok ang vlogging talagang nangungupahan nga rin naman ako dati. Pero syempre dahil marami nang napamahal sa akin lalo na sa mga pinapakita ko dito sa video ko, sa mga ginagawa ko dito sa bukid sa araw-araw. Alam kong isa sa pinaka nagpapasaya sa inyo sa mga ginagawa ko ay yung pagtatanim ko ng mga gulay. Kaya wag po kayo mag-alala dahil pag nakabili nga po ako kahit kapirasong lupa lang, sisiguraduhin ko na makakakita ulit kayo sa vlog ko ng kubo na yari sa kawayan at syempre hindi mawawala yung pagtatanim ko sa paligid. Yun na rin kasi talagang nakasanayan at kinalakihan kong buhay kaya yun pa rin ang pipiliin ko. Dahil may nakabili na nga po pala sa kubo natin kaya tinanggal ko na nga rin yung mga nakadikit dito na gamit nila Angel at Angelica sa pag-aaral. Tatabi ko na lang ito at pagsasama-samahin dahil baka sa mga susunod na araw ay maihatid ko na rin ito kila Angel. Lahat po pala ng magagamit nila Angel sa pag-aaral na galing din sa mga supporters ko ay bibigay ko ngayon kila Angel at kay Angelica para may magamit din sila sa tahanan nila doon. May isang supporters nga ako sa TikTok na nagpadala nga ng maraming magagamit sa pag-aaral nila Angel. Ang sabi niya nga doon hindi lang daw yun kila Angel at Angelica kundi para na rin sa iba kong pamangkin. Pero syempre para walang gulo baka kasi mamaya ako na naman mapasama at ako na naman ang habulin. Kaya lahat ng meron dito na involved kila Angel at Angelica ay bibigay ko na lang din sa kanila lahat. Saka gusto ko na rin talaga magpanibagong umpisa at ibalik sa dating tahimik yung buhay ko. Tama naman yung mga supporters ko na nagsasabi nung mag-isa pa lang ako sa vlog ko ay sobrang tahimik talaga ng buhay ko. Yung tipong hindi ako nagkakaproblema sa ibang tao. Ako lang naman kasi talaga yung makulit na kahit kinakapos na ako mas pinipili ko pa rin na tumulong sa ibang tao. Nangingibabaw kasi yung awa ko lalo na sa kapamilya ko na deserve ng tulong ko. Hindi ko naman nakalain na sa kabila ng pagtulong ko ay aabot kami sa puntong ganun. Sa huli ay ako pa palang mapapasama. Pero okay na yun. Sabi nga nung isang supporters ko, move on na tayo doon. Ang importante, tapos na yung pagsubok na yun at panibagong hamon na naman sa buhay natin ngayon. Sa totoo lang, hindi madali yung tatahakin ko ngayon dahil magpapanibagong umpisa ulit ako. Pero pasasaan pa at kakayanin ko din naman ito dahil doon din naman ako nag-umpisa. Lahat nga po pala ng gamit dito sa loob ng kubo ay inaayos na rin namin lahat nila Arnie. Para pag nagkataon na may pwede ng pagsakyan ng lahat ng gamit na to ay sasakay na lang namin. Buti na lang din talaga sa murang edad ko noon nakapagpundar na rin ako agad ng mga gamit ko sa bahay. Katulad na lang din nitong foam siguro mga 16 panghalang ako noon nung nabili ko to. Halos magti 10 years na din ata ito sa akin. Ang laking pakinabang. Nilabahan ko na rin pala yung mga natira pa naming labahin dito nila Angel para aalis akong walang bit-bit na labahin. Konting linis lang din dito sa paligid para naman yung papalit sa amin ni Papa ng panibagong magbabantay nitong bukid ay hindi na rin sila gaanong mahirapan. Nga po pala sa mga nagtatanong kung pinaalis nga raw po ako dito sa bukid, hindi po. Ako po ang kusang nagsabi na aalis na ako dito dahil ng mga huling araw ay ilang beses na rin naman inulit sa akin ni Papa na aalis na rin daw siya dito. Marami nga tayong nagulat at marami din nagtatanong bakit parang biglaan nga raw akong aalis. Ganun talaga, hindi ko rin kasi akalain na mangyayari yung mga nangyari nitong mga huling araw. Basta hindi ko na lang iniisip yung mga problema na yun. Nagpo-focus na lang ako doon sa plano ng Diyos sa buhay ko ngayon. At iniisip ko na lang na kaya siguro aalis na ako dito dahil gusto na ni Lord na maiparanas niya sa akin yung para sa akin naman at yung sarili ko na. Marami nga pong nanghihinayang sa mga nasimulan ko dito kung aalis nga ako. Pero sabi ko naman mas maraming masasayang kung hahayaan ko na lang yung sarili ko dito habang tinutupad yung mga pangarap ko. Ako naman yung naaapektuhan. Pinakang puhunan din kasi natin sa pagtupad ng mga pangarap natin ay yung katawan natin at kalusugan. Malaking epekto rin kasi sa kalusugan natin ang mga problema. Kaya kung mananatili ako dito,
maaaring matupad ko yung mga pangarap ko habang nandito ako, pero unti-unti namang namamatay yung katawan ko. Pansin nyo, pag marami tayong problemang iniisip, parang ang bigat-bigat sa pakiramdam. Ang hirap bumangon, parang ang hirap din maging masaya at ngumiti. Kaya syempre, para mas matagal natin mapakinabangan yung mga pangarap na matutupad natin, kailangan din natin alagaan yung kalusugan natin. Hindi lang sa pagkain, kundi pati na rin sa lugar kung saan tayo nakatira. Piliin natin kung saan tayo mas magiging masaya at maluluwagan, yung komportable at makakakilos tayo ng malaya. At ayan, pagtapos nga namin maglinis nila Arnie sa buong kubo, ay kumain na nga rin kami at bali nagtanghalian nga lang din kami dito ng sardinas. Habang kumakain nga kami dito, nakukwento ko din kay La Arnie na nung araw ay masaya na nga kami kapag nga meron kaming ganitong sardinas na ulam. Kailangan lang din talaga namin mas magtipid ngayon, lalong-lalo na nga ako dahil meron nga akong pangarap na gusto nang tuparin ngayon. Ang sarap lang din sa pakiramdam kapag yung kasama mo ay kaya kang saluhan sa kahit anong nakahain. Sobrang salamat po talaga sa lahat ng palaging nanonood at tunay na nakasupport, at syempre sa palaging nagsishare ng mga video ko. Hanggang dito na lang po muna.